tamang kaalaman tungkol sa Diyos. Ang Diyos ay ang sistema na sanhi ng ating pag-iral, at ang Kristo na naghahayag sa lahat ng yaman ay ang karunungan na simula pa nung tayo'y nagkamalay, siyang kamalayan na nag-guide sa atin. Yan po ang Kristo, at hindi po exclusive ito kay Jesus. Ito po ay ang itinuro ni Jesus para ma-active sa lahat ng mga tao at makalis sa talikala ng reliyon. Ginamit ng Diyos sa paglikha ng lahat ng bagay. Hindi ibig sabihin na nilikha sa pamamagitan ng pisikal na kamay, kundi sa pamamagitan ng pagkaunawa, nakikilala ang mga nilikha. Para sa akin, para sa Torah community, ang karunungan ay hindi po magmumula sa tao. Dahil kung ang karunungan nagmumula pa sa tao, ang lahat ng nakakakinig kay Kristo, kung siya yung karunungan, literally, si Jesus, ang karunungan, lahat ng nakakakinig, sakop na sa karunungan o nakakaunawa sa Kanya. Ang karunungan ay nasa tao. Kung may nakatanggap nito na pisikal, gaya ni Jesus, siya ay magiging extension yung gawain niya para i-activate ang karunungan na nasa ibang tao. Ibig sabihin, kung makinig ka sa katuruan ni Kristo, ni Jesus, yung karunungan na naka-part na sa imo ba? Ano yan? Mapapakinabangan mo. At alam po natin na ang kautusan ay karunungan. At ang kautusan na re-receive yan ng ating karunungan. So, pag sinabing yung tradisyon, doktrina po ito na meron sa panahon ni Apostol Pablo na siyang nagsara sa karunungan ng bawat tao. Kaya sa atin po mga kapatid, wala tayong doktrina na ito ang magiging pamumuhay mo. Dahil ikaw, sa sarili mo, ikaw ang leader. Sa sarili mo, ikaw ang pari. Sa sarili mo, ikaw ang driver. Ang advokasiyang ito, ginawa namin para ma-active ang inyong sarili na gumawa ng inyong pamamaraan. I-active ninyo ang karunungan na sa inyo at maging kayo ay makadiskubre ng sarili ninyong pamamaraan at makaahon kayo at tuluyan makakalaya kayo sa dominasyon o sa namamahala o sa doktrina na naging dahilan ng pagka-paralyze ng karunungan sa inyo. At gusto ko lang din ibahagi na ang bautismo na termino, hindi ko ito pang isang bisis mangyayari sa buhay ng isang tao na papasok sa pananampalataya. Bakit? Baka may pilosopo dyan, may mabasa sa Biblia, isang bautismo, isang Diyos, isang pananampalataya. Hindi po yun isang bisis. Isang bautismo, isang pamamaraan sa paglilinis. At ang gagamitin po doon ay karunungan. Hindi isang bisis. Wala naman sinabing isang bisis. Isang bautismo. Amen. Hindi isang bisis. Iba po yung isang bisis, isang bautismo. So, ang bautismo po, sa original na practice ng mga Hebreo sa panahon ni Moses, ito po yung tinatawag ng mikbi. Na ilulubog ka sa tubig bilang seremonyas na isasagawa ng pare, na ikaw ay natapos ng tinuruan kung paano mo lilinisin ang iyong sarili, spiritually, na ipinangaral na sa iyo ng pare kung paano ka maging malinis spiritually. At bilang tanda ng iyong pagsang-ayon sa na ituro sa iyo ng pare, ang tanda na sumang-ayon ka at gagawin mo yung itinuro niya, pupunta ka sa tubig. Physical na tanda yun na pumayag ka at yun ay nagsisilbing pangako na gagawin mo ang itinuro sa iyo. Ngayon, pagpasok sa bautismo, sabihin sa'yo, ligtas ka na dahil nabautismohan ka na sa tubig at sa ngalan ng Misaya. Hindi yung tama, mga kapatid. Kasi ang naglilinis, hindi yung literal na pangalan na nababanggit at ang tubig na literal na dumadaloy. Hindi po yung literal na tubig na dumadaloy ang nakakapaglinis sa espiritual na aspeto ng tao. Kundi kung paano na ituro sa iyo sa pamamagitan ng isang tulad ng pare na ito yung gagawin mo, kung ma-interview ka at bibigyan ka ng payo, ito yung mga ilalatag sa iyo na posibleng gagawin mo para magiging mapatawad ang iyong kasalanan. At ang pagpapatawad hindi po ito magmumula sa tao, kundi mararamdaman mo ito, yung kapanatagan. Kaya isod sa kagminong kang di pa sa inyo na kung Ginoo, may makasaksiyan na. Usalan gila kay ebidensya nga ang Diyos wala gid sa langit. Ang Diyos ay wala doon sa langit. At imposible na ang langit ay ang Diyos ay siparit sa tao. Ang langit ay kapanatagan at ang kapanatagan ay tahanan ng Diyos dahil andun po yung kapayapaan pag nandun po ang kapanatagan. Wala namang problema sa happy-happy, sa pista, o sa ano mga season dyan, ano mga okasyon. Ang importante, yung makatao ang mauna. So, yun po yung punto. Baga sa example, hindi tayo magpapangalan ng city. Isang city may malaking pundo.
So, sa isang malaking city, mayroon ding mga maraming mahihirap na doon sa ospital, walang pambili ng gamot, walang pambayad ng opera, walang pagkain. Pero yung malaking pondo na nandun po sa mga namunuan ay inilaan po doon sa mga Christmas decoration. Sa Christmas party, andun po sa Christmas lights, andun po sa Christmas paputok, ano yung mga paputok? Yung lumilipad na ilaw magandang tingnan. Fireworks. Hindi po natin kinumpra ang ganong gawain. Ang sa atin na po, kinuha natin itong parang ganun yung nangyari. Kasi ang usapin dito, yung pista na ginawa doon sa Isaiah na bungga yung pista. Ngunit ang sabi ng Panginoon, kung ating basahin niyang mula verse 1 hanggang pababa, hanggang 20 ng Kapitulo 1 ng Isaiah, gusto niya na iaruga yung mahirap, yung mga walang makain, yung mga biyuda, yung mga PWD, yung mga mahihirap. Yun po nga ang dapat unahin. Bungga ka doon sa appointed times, nangungutang ka naman. Bungga ka sa pista ng iyong patron sa inyong barangay. Pagkatapos, limpak-limpak na utang naman. Puno nga ang handa ng iyong bahay during Christmas celebration. Ngunit, may maraming priority na dapat unahin na hindi mo binayaran. Kung maghahanda ka sa mga appointed times, handa ka ng pagkain, handa ka ng damit na bago, susuotin mo, paghandaan mo. Pray mo, magkaroon ka ng ganun. At huwag mong mangutang para lang doon. Kung gusto mo, maghanda ka, pagsikapan sa makatarungan at patas na pamamara. Kung yung pista, anino, yung selebrasyon ay sinagawa, anino, at ang sabi ni Pablo dyan, ang lahat ng ito ay dumating sa pamamagitan ni Kristo. So si Kristo pala yun, anino pala yun ni Kristo. So kung ating intindihin, nung dumating ang katuruan ni Kristo, hindi po para maalis iyon. Amin po ba? Kundi, yung anino noon, nagiging actual na. Hindi po siya nabago, kundi yung anino lang doon, anino lang yung nakita mo. Shadow lang yung nakita mo kahapon, baga. Ngayon, yun ng source ng anino ang nakita mo. Paano maaalis yung pista? Isipin nyo nga, gamitin nyo logic ba? Anino yung pista ng appointed times, mga appointed times? Anino. Dumating si Kristo. Nawala yung anino. Paano nawala yung pista? Na yung anino, hindi yun malinaw. Pero nung dumating yun, may-ari ng anino, mas malinaw na. Hindi nawawala. Naging malinaw kung ano ang gagawin during those appointed times. Hindi naalis. Dumating yung may-ari ng anino. Yun yung karunungan. Kaya may pista noon, kaya may celebration appointed times na hindi malinaw sa mga para sa iyo, na kung saan ang mahalaga sa kanila, yung selebrasyon, hindi yung essence bakit gagawin yung selebrasyon, ano ang ipapairal doon sa selebrasyon, hindi yung pakampugay, kundi yung love para makipagbahagi, kung sino yung mahihirap, bibigyan, kumbaga giving time yun. Sharing time sa mga pista. Nung dumating ang pangunawa, nung dumating ang karunungan, naging malinaw na kung ano ang gagawin. Kaya sinabi sa Isaiah, Brother Bo, na ayaw ko na ng iyong pista. Hindi sinabing, inalis mo na ang pista. Ayaw ko na ng iyong pista. Bakit hindi tama ang selebrasyon ginawa? Bakit ang seremonyas ang mahalaga? Hindi ang dahilan kung bakit ginawa ang selebrasyon. Ang dahilan kung kaya ginawa ang selebrasyon para sa mahihirap at para sa mayayaman. Dahil sadyang may mahirap at mayaman sa komunidad upang ang mayaman ay matisting ang kanilang pag-ibig sa kanilang pera kung alin ba talaga ang kanilang mamahalin, ang kabutihan o ang kanilang kasakiman. At ang mahirap naman matisting ang kanilang yabang. Kung talaga bang magpakumbabas. Kasi may mga ugali mahirap mo, umatoy o magkatampo. Na may nana, mag-amping kaning humble kay too much kung humble is humble. Amin ba? Amen. Makatunta nga magkinabuhi nga na, makatagta. Kung sa tama, makatunta ko dawat sa hinatag. Amen. O mag-enjoy sa hinatag na tunay kahapon ng katagbawan. Satisfaction. So wala yun mawala ang pista, wala mawala ang sabat, wala mawala ang new moon. Ang tanan, hindi po nawawala. Hindi kailanman inabolis ang appointed time. Paanong naisip ng mga taong nagsagawa ng nitong pangunawa, gamit ang bersikulong ito, na anino ang sinabi? Nung dumating ang may-ari ng anino, nawawala ba ang selebrasyon? Hindi. Mas malinaw na. Ando na yung may-ari ng anino. At yun ay karunungan kung saan alam mo na kung ano ang dapat gawin during sa pista.
sa araw ng pista. Kung mayaman ka, magbahagi ka ng may dalisay na puso. Kung mahirap ka, then dalawa lang uri ng tao sa komunidad. Mayroon at wala. Sabihin natin, mayroon at wala. Kaya mismo, daghan ron na may medyo dato-dato, na medyo pobre kayo. Ato lang yun, naawa. So, kung wala ka, punta ka ron. Dahil yung inahanda ng mga mayayaman, para sa iyo yun. Dahil wala ka. Kung ikaw naman ay mayroon, yung mga mahirap, bibigyan mo. Dalhin mo ron. Dahil, ginawa ang lahat ng appointed times, ang utos ng Diyos, ang utos ng Panginoon, upang i-express ang pagmamahal ng Panginoon sa tao. At ang Panginoon ay nasa tao, kaya nangyari ang ganun. Para ang Diyos na tahanan mo at ang Diyos na tahanan ko ay magkakaisa. Kaya ang salitang Elohim is plural. Dahil marami na pinagkaisa sa iisang layunin na kung saan kabutihan. Amen. Wag yung nawa ang pista ha. Kani sila magbuot bisag anino giskutan. Ano, bisag logiko na nato kani anino sa microphone ani ka. Pag abot ani nawa ni microphone. Mas klaro na noon kay tinuod na gyud ang microphone di nandiyo na anino pili ko no. Pero kung atong tanaw ng logic atong tanaw ng sitwasyon kisa stricto ha. Si Moises kinahanglan makit-an ka nga nakasala pating ka. Ay kaya ka ideklara nga makasasala. Kinahanglan makit-an, pinanglan ay saksi duha. Duha nga to sa tulo, mapapatulan sa maong mga saksi, ideklara kang salaan. Kailangan sa panahon ni Moses, mayroong dalawang witness upang ikaw ay ideklara na makasalanan. Panahon ni Kristo, panahon ni Jesus. Sabi niya, kung titingin ka sa isang babae na may pagnanasa, nangangalunya ka na. Wala nang saksi. Kung nakakaabot sa'yo na ang nangusap sa'yo na ang karunungan ito, may alam ka na kung ano ang dapat gawin, may sapat kang kaalaman, ngunit gagawin mo pa rin. Hindi kailangan ng saksi na pisikal na magtuturo na ikaw ay nagumagawa sa kasalanan. Ikaw ang nakakaalam na nagkakasala ka. Yan, tingnan niyo po, sino mas istrikto. Iniisip mo pa lang, dinidesire mo pa lang, sa panahon ni Kristo, nagkasala ka na. Sa panahon ni Jesus, nagkasala ka na. Sino ang istrikto? Sino ang panahon na mas mahirap? Mas mahirap ngayon. Dahil nag-increase ang kaalaman ng tao. Kung masyadong napupuot ka sa iyong kapwa, mamamatay tao ka na. Sinabi, kasama yan eh. Kung lubos ang iyong pagkapuot sa iyong kapwa, murderer ka na. Noon, may physical na aksyon. Iniklara, murderer ka. At may witness pa. Nga, sakay, nung ipinaliwanag ni Jesus ang katuruan ni Moises, dahil shadow yun noon, ipinaliwanag niya, hindi klaro, hindi kailangan ng witness na literal. Kung napumuot ka sa iyong kapwa-tao, mamamatay ka. Dahil, hindi mo nga pinatay ang physical niyang katawan, pero pinatay mo ang kanyang dignity. Siniraan mo ng todo, at ditulo mo ba'y pamatay kang barangan kang tako. Barangan, alam niyo po yung barangan sa Tagalog, siguro, ano yan? Magkulang. Ang kulang, kasi pagkaalam nila magkukulang, mayroong munika na kung waon rin po, tusukon din eh, kaya pa. Hindi. Kapag lamis ang iyong pagkapot sa kapwa at ini-imagine mo, maligsan kung ka, matay kung ka, mamatay kung mong anak, magkalisod kung ka, mahirapan ka ng puto, matay pa sana yung gano'n, matay pa sana yung tatay mo gano'n. Sorcerer ka. Kaya napupuot ang Panginoon sa revelation sa mga mangkukulam. At ang pagka-mangkukulam, hindi alam ng mga tao na habang sila'y napupuot sa kanilang kapwa, kayo ay mangkukulam. Kung ating mababasa po sa mga bagong Hebrew ngayon, Hebrew Bible po ngayon, Torah kasi ito eh. Torah. Itong sugo. Hindi po ito yung sugo ng Panginoon. Sugo po ito, utos po ito ng reliyon. Pansinin niyo po, kapag ang iyong sinunod ay ang doktrina na ibinigay sa iyo ng iyong grupo, utos yan ng tao. Kapag ang iyong sinunod ngayon ay ang kabutihan na namumuo sa iyong puso, utos yan ng Diyos. Ano po ba? Kaya sa mga successful, ang sabi, patuloy mo lang pakinggan ang iyong puso. Follow your heart. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, ang sabi ni Apostol Pablo, huwag magpa-tangay, huwag magpalindang, at pinalitan na yung kautusan sa pamamagitan ng kaunawaan. Yung kautusan na tinutukoy, hindi yung kautusan na itinuro ni Moses sa mga Israelita, kundi yung interpretasyon ng mga Pariseo sa kautusan na itinuro ni Moses sa pamamagitan ng Torah, sa written Torah. Yung written Torah
the five book of Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros, Deuteronomy, ine-interpret ito ng mga Pariseo at ginawa o doon sila gumawa ng utos. At ito yung utos na pinatutungkulan ni Pablo na kung saan ayaw ni Apostol Pablo na isali sa mga mananampalataya sa buhay nila sa Kolosas. Ang sabi, ayaw paghikap, huwag mong mga maruming bagay. Sus, karoon na misinterpret man. Ang maruming bagay, appeal na rin. Pagmingon, ano ba itong maruming bagay? Tingnan natin kung ano itong maruming. Pagpunta roon sa Leviticus 11, ito pala, yung mga dugo na babae, pagka dinugo yung babae, di ka pwede. Kasi may ano doon, literal na sulat doon. Pero hindi yung literal na nasulat ang iyong i-apply. Unawain mo yung literal na sulat, kunin mo yung metaphor, meaning, at intindihin mo kasi pinaiksi yun upang maipasok ang malawak na kaunawaan na napapaloob po sa aral na isinulat ni Moses, yung Torah, ay andun po yung pag nakahikap, nahikap mo yung ano bro ba? Patay na tiki. Mula nung nahipo mo yan, pag lumulong araw, marumi ka. Pagka may patay sa inyong baryo, huwag kang pupunta. Kasi kung pupunta ka, marumi ka hanggang gabi. Kung pupunta ka ng gabi, marumi ka hanggang umaga. Ganun yung interpretation. Kung yung asawa ay nagrigla, huwag kang hihipo sa mga bagay na hipo niya. Ganun gagawin mo. Dapat nila yung logic, anak, mga igsoon, nga makapabulgar sa sayop na pagkaroon nag-i-input sa tao. Makapabisto sa maling katuruan na nag-input sa tao. Ang sabi, pag nakahipo ka, narumihan ka. Tapos walang makakala kung kailan babalik si Kristo. Walang makakakyat na may marumi. Ngayon, babalik si Jesus, nakahipo ka ng tiki. Maamong kas tiki ang naglaki ka. Ano na na mga igsoon? Tingnan nyo yung pangunawa ninyo na meron kayo. Tungkol sa pagbabalik ni Kristo na walang nakakaalam kung kailan siya babalik. Kung gabi, may namatay na kapitbahay sa inyo, pumunta ka, nag-vigil ka, most expectation ng tao, gabi babalik si Jesus. Bumalik, nandun ka sa vigil. Pero gumawa ka ng mabuti, nag-vigil ka lang, ngayon naiwan ka sa rapture. Still lang. Tingnan niyo po. Ganyan ko nakita na wala, napaka, ang katuruan na babalik si Kristo, na literal na babalik, physical na babalik, sa hindi alam na oras. Hindi po yun. Hindi tama yun. So, mga kapatid, ang sinabi niyan, huwag hihipo, huwag isabuhay ng mga taga-Kolosas yung mga inaalok ng mga pamamaraan na kung saan nag-inganyo sa kanila para makianib sa kanila. Huwag isagol nila kasi huwag lang isali doon sa kanilang pamamaraan sa pag-worship sa Panginoon. Yung dalang pamamaraan ng mga pumunta roon kasi maliit na libadura ang ilalagay sa masa, mapapaalsa ang buong masa. Yung pamamaraan na yun, diniklarang karumihan dahil yun ay mula sa tao. At diniklara nila na yun ang pamamaraan na kung gagawin ay maliligtas ang tao. Yun ang mali na pagkaintindi. At hindi ang karunungan ang umiiral, kundi ang doktrina ng tao. Ang karunungan ay native yan sa ating bawat tao. Hindi talaga pwedeng isali ng karunungan. Kasi kung isali ng karunungan at maisali sa pamagitan ng yung sinasabi yun na yung karunungan, lahat sana nung nakarinig na kumbinsi. Pero bakit may hindi? Dahil nasa sa listener. Kasi bawat tagapakinig may karunungan.